kasama ang 111 billion para sa flood control na pawang napunta sa corruption. Mas masahol pa, pinahintulutan niya at hindi pinigilan ang pagkuha ng 90 billion na pondo ng PhilHealth para gamitin sa infrastructure, bagay na tahasang labag sa sin tax law at dineklarang iligal mismo ng Korte Suprema mula nang mapatalsik ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 na naitala sa Guinness Book of World Records dahil sa ill-gotten wealth, following in the footsteps, like father, like Nako. son. Nako, ito na hong pinaka-aabangan ng lahat. Tatalakayin na ho dyan sa House of Representatives, dyan sa komite nito si Jinky Luistro, ang mga impeachment complaint na isinampa dito kay Marcos Jr. Ay, mali pala. Yung mga gawa-gawang impeachment complaint na isinampa dito kay Marcos Jr. Mantakin nyo naman ho mga kababayan. Ayan o, kitang-kita. Sino yung mga nagsampa? Mga taga-Makabayan. Sino ang ka-meeting nila? Boji D. Pambira. Aso yan itong si Marcos Jr. Pagkatapos ho nilang isinampa yung impeachment laban dito kay Marcos Jr., nakipagpulong ho sila sa Speaker of the House na kung saan itinalagan itong si Marcos Jr. Ang tanong dito, okay na ba ang bayad? Okay na ba yung mga detalye? Ano ho yan? Bargaining chip ho yan ng Makabayan sa Malacanang at sa pamunuan ng House. Diba? Okay, ganito na lang. Since meron naman tayong common enemy, si Sara Duterte, aregluhin na lang natin yan kay Marcos Jr. Magkano ba kailangan nyo? Mga mukhang pera yan mga taga-Makabayan Black. Mga mukhang pera yan. Ay, mali pala. Mga taga-Makabayan Black. Ang gusto lang ho ng mga yan, pera. Wala na hong ideolohiya yung mga yan. Ang gusto lang nila, mga typical Filipino politician, ang gusto lang ho talaga nila pera. Di ba? Okay. Baka ang pinag-usapan nila dito, ano? Di ba? Naisampan nyo na ba impeachment? Yes, sir. Ay, kailangan natin yung impeachment na yan. Bakit naman, sir? Kaibigan nyo si Marcos Jr., pinahintulutan nyo na tanggapin ni SecGen ang impeachment laban kay BBM. Bakit naman? Magmumukha tayo mga siraulo dito. Pagka si Sara Duterte lang ini-impeach natin, trilyon ang nawawala sa administrasyon ng boss nating si Marcos Jr. Nakuha nyo ba yon, mga taga-Makabayan? Gusto nyo bang magmukhang siraulo sa sambayan ng Pilipino? Kailangan, pagka in-impeach si Marcos Jr., ini-impeach din natin. Pagka in-impeach si Sara Duterte, gawa rin tayo ng gawa-gawang impeachment laban kay Marcos Jr. Para hindi naman mabahira na puro politika ang ginagawa natin sa House of Representatives. Di ba? Ganun lang naman ho yan. O, yan, magkano ba? Yung mali-maleta na tanggap nyo na ba? Diba? Ganyan lang naman ho yung sa House of... Anak ng tokwa. Sa ano nga, sabi nung yung Russian vlogger. Diba? Pera-pera. Ganyan din ho sa House of Representatives. Pera-pera. Nangyang yan. Ito, pakinggan ho natin si Jinky Luistro. Pakinggan pa ba natin ito? Huwag na ho siguro. Rekta na ho tayo kay doon sa nagsampa ng impeachment. Eto, tuloy ho natin. Pakinggan ho muna natin kung anong pinagtatalunan pa nitong mga to. Huwag nyo na kasing ipilit. Anak ng tokwa, gusto nyo pa kasi pag-aangin Gusto nyo pa kasi pagka i-impeach nyo na si VP Sara, wala nang usapan. Rekta na kagad sa Senado, mga walang niya kayo. Kung ano ang ilinatag na guidelines ng Korte Suprema, yun lang ang sundin nyo. Tapos ang usapan, mga walang niya kayo. Madam Chair, parliamentary inquiry. The Honorable Garbil is recognized. The Supreme Court held that Article 11, Section 2, Section 3, Paragraph 2, imposes mandatory and non-discretionary duties on the House of Representatives. And in the said statement made by Vice Chair Bell, the Supreme Court defined the session day as calendar days, not legislative session days. Would it affect the treatment on this committee on how do we proceed with the hearings, considering that the two impeachment complaint was filed and referred to this committee February 26, and with the January 26 and the recently enunciated
case decided by the Supreme Court says that for purposes of impeachment, session day referred to Article 11, Section 3, Paragraph 2 should be interpreted as calendar days. So, Madam Chair, tanong ko po, yung 6th session day, since it was referred January 26, hanggang kailan po ba yun? Am I correct to say we have until May 26 to submit a report to the plenary? Thank you for that question, Vice Chair Garbin. I understand that we have a lot of questions concerning the recent resolution of the Supreme Court, but we wish to confine our discussion for the purpose of our current impeachment proceedings to the question of whether or not that resolution will affect this impeachment proceeding, no? It was answered by Vice Chair Bell that the resolution pertains to the second mode of filing an impeachment, that is via 1/3 of the members of the House, whereas the present impeachment proceedings was done via the first mode, that is a complaint filed by private individual endorsed by a House member. Nevertheless, while the Chair wished to defer some questions to the decision of the House of Representatives as an institution, I would like to recognize Vice Chair Kit Flores also to share his insight on the question raised by the Honorable Vice Chair Garbin. Madam Chair, thank you. Even with the new definition of the Supreme Court on what a session day is, the current complaints that we are tackling, Madam Chair, fall within the periods given by the Supreme Court. So I guess there is nothing yet to discuss as of. Wala nang i-discuss diyan kung yung palang pinag-uusapan niyo diyan nakabatay naman sa guidelines na binigay ng Korte Suprema. Wala naman namin cheche-bureche. Tapusin niyo na yung impeachment na yan para maumpisahan niyo na yung kay VP Sara, mga loko-loko. Thank you, Madam Madam Chair. Thank Madam- you. Just to Grandstanding. raise again that the constitutional procedure decided by the Supreme Court deals with the period within which the committee and the House referral and the very definition of the session day. So I get it from Vice Chair Keith Flores that the same was properly observed, and that what I'm asking before this committee, Madam Chair, is that should we follow the new definition enunciated by the Supreme Court, that when we speak of session day, we will refer it and interpret it as calendar days? Madam Chair. The Honorable Congressman Rufus Rodriguez is recognized. Thank you, Madam Si Chair. Rupus. Si Rupus, kay Rupus tayo. Grandstanding to. Pagka nag-ano to, akala mo talagang may bitaw eh. Kita nyo yung si Rupus noong merong bycam. Sila ho talaga, yung si Rupus, ang isa sa talagang nagtatanggol sa budget ng Malacanang. I could foresee the reason why the Supreme Court did this. Because during the last Congress, the 19th Congress, there were so many suspension of sessions. And so therefore, it took about more than a month to be able to refer. So it defeats the purpose, and I agree with the Supreme Court. Yeah. We should never suspend. No more adjournment of session, so that it will just be considered one session day. And it takes a month. It takes about more than 3 times 4, 12 session days. So therefore, we agree that it should be calendar days to make sure that the impeachment complaints are properly and on time, timely be referred to the Committee on Justice. So that is clear. We experienced that, and the Supreme Court saw that there is a way to be able to defeat the purpose of our constitutional provisions. So they have changed the constitutional provision.
it is clear that they have violated the Constitution, the Supreme Court, because it says calendar days. And calendar days is always the days of the calendar. It cannot be, the session days is clear as the sessions, Monday to Wednesday, and so forth. And so that is the reason why we have that. So now it is clear that we should have calendar days to be able to tackle all the impeachments. Others are coming. So therefore, we should be able to have calendar days. Thank you very much, Mr. Chairman. Pero di ka naman galit niyan, Rupus. Baka galit ka niyan, ha? Sayang wala na dyan si Edsel Lagman. Isa yan sa mga magbibida-bida kung buhay pa yan. Kaso wala na siya eh. Sayang naman. I appreciate the opinion of the Honorable Rufus Rodriguez. Nevertheless, we are requesting all the members to confine our discussions only to those questions which will be very necessary to be able to proceed in our current impeachment proceeding, no? So initially, we were asked by the Honorable Lord Suwan, makakaapekto ba itong resolution na ito sa ating kasalukuyang impeachment proceedings sa Pangulo? Ang sagot po, hindi, sapagkat ang ating resolution po ay patungkol sa pangalawang mode ng pagsasampa ng impeachment complaint, that is by at least 1/3 of all the members of the House, habang ito pong ating impeachment complaint laban sa Pangulo na kasalukuyan nating dinidinig ay isinampa sa pamamagitan po ng mga private individuals na inendorso naman ng ating mga House members. With that, Madam Chair? the Honorable Tino is recognized. Thank you. Madam Chair, gusto ko pala lang pong iparating sa committee na kahit po hindi ito yung second mode na endorsed ng 1/3, kung hindi ni-refer po sa Justice Committee, kaya nandito po tayo ngayon, pero hindi po ba may epekto pa rin sa timetable? Kasi sabi dito, determination of sufficiency in form, the Secretary General within 3 session days will return with a written explanation of insufficiency. So may mga sinasabi po, kailangan po na halimbawa, makapaglabas ng committee report ang Committee on Justice within 60 session days. So dahil po ang Supreme Court decision ay nagbigay ng bagong kahulugan sa session day bilang calendar day, may epekto po sa timetable. Hindi po ba? The Chair agrees with the Honorable Tino, and with that, we will be deferring all these questions to the proper committee through the leadership of the House of Representatives. I wish to express that the Justice Committee is not in the proper position to pronounce whether or not we will be following every details of the resolution of the Honorable Supreme Court. We recognize, however, the presence of our Senior Deputy Majority Leader in the person of Congressman Noy Defensor. With that, we will proceed to our impeachment proceedings. Yan. Umpisa na natin. Daming cheche-bureche na kanantaw ka. The impeachment complaint, the first impeachment complaint filed by Attorney Andre R. De Jesus was endorsed by the Honorable Representative from Pusong Pinoy Party List, Representative Journey Jet V. Nisay. And we are recognizing Representative Nisay for his endorsement of the impeachment complaint of Attorney De Jesus. Good morning, Madam Chair, honorable members of the committee, and all the esteemed guests. Article 2 of the 1987 Philippine Constitution states that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yan. Bilang kinatawan ng mamayang Pilipino at bilang House Deputy Minority Leader, humaharap tayo ngayon para sa konstitusyonal na proseso sa pananagutan ng mataas na opisyal ng bansa, na ngayon ay may alegasyon ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust. Bago po ang lahat, nais kong bigyan diin na sa magiging impeachment proceedings na ito
ay maging pundasyon nawa ang tama at patas na proseso. Ito rin ang pangunahin kong intensyon kung kaya't aking inendorso ang complaint na ito, ang madala sa nararapat na forum at dumaan sa wastong proseso. Tayo ay sumusunod at susunod sa bawat tamang prosesong idineklara ng batas. Unang-una, tiwala ako na ang impeachment complaint na aking inendorso ay sufficient in form. Batay sa ating rules kaugnay sa pag-evaluate ng impeachment complaint, ang isang impeachment complaint para maging sufficient in form must be verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. This can also be checked sa page 13 ng nasabing complaint or sa verification page. Clearly, ang complaint na ito ay verified by an affidavit executed by Attorney Andre De Jesus, stating that he caused its preparation, that he has read and understood its contents, and that the allegations therein are true and correct based on his personal knowledge or on authentic documents. In the same affidavit attached to the complaint, Attorney De Jesus further swears that all factual allegations are supported by evidence and that this complaint is not filed to harass, delay, or otherwise increase the cost of litigation. Accordingly, para mag-comply sa formal requirements, ini-endorso ko ang impeachment complaint to a resolution of endorsement, duly signed and sworn to before the Honorable House Secretary General. Therefore, Madam Chair, in view of the foregoing, it is respectfully submitted that the impeachment complaint is sufficient in form and that it be allowed to proceed to the next stage of the proceedings. Thank you, Madam Chair. Thank you, Representative Nisay. Now we proceed to the endorsement of the impeachment complaint filed by Lisa Maza, Teodoro Casino, Renato Reyes Jr., Attorney Nery Colmenares, and 32 other complainants. For this purpose, the Chair recognizes the Honorable Representative from ACT Teachers Party List, Representative Antonio L. Tino, and/or the Honorable Representative from Gabriela Women's Party List, Representative Sara I. Elago, and/or Sarilago. from Kabataan Party List, Honorable Representative Ibang klase no yung progression ng mga taga-Makabayan, mag-uumpisa ka kabataan. Kung lalaki ka, bayad muna o di naman kaya yung act teacher, pwede ka diyan. Pero pagka babae ka, marami kang pwedeng puntahan. Pwede kang mag-act teacher o pwede ka naman mag-Gabriela. Kaya itong na to, yung si Sara Ilago, kabataan dati yan eh. O ito yung nila, ito yung itong bata na to, ito sa kabataan na to, itong kulutang buhok. Rin yan eh. Mali-mali din yan eh. Alam na niya na pagka tumanda siya, hindi matatapos ang karera niya. Basta magpakakups lang siya kagaya nitong si Sara. Sara Ilago, pwede siyang pumasok dyan sa Gabriela. Di ba ho? Galing. Representative Rene Luis M. Co. You are recognized. Maraming salamat, Madam Chair. Pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan, betrayal of public trust, yan ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ito ang dahilan kung bakit dapat siyang ma-impeach. Yan. Nakapaloob sa impeachment complaint. Ingat-ingat BBM, baka matuluyan ka dito, gawa-gawa lang to, baka... Tignan natin. Kasi niya, kontrolado ni Marcos Jr. yan. Hindi naman nga, kumbaga yung nab, siyang may hawak. Pagka medyo lumalala ng usapan, pwede niyang pababaan. Hindi yung kagaya kay BP Sara, talagang yung volume talagang todo-todo yung pagbira. Dito kay Marcos Jr., kontrolado nila yung nav. Sige, bibira kayo. Kaso, lang yan, dahan-dahan lang. Pagkalatagan na ng ebidensya, yung pinag-uusapan natin dito, yung kay Zaldico. Kung meron Zaldico, mga pagpupulburon, kay Amy Marcos, tingnan natin kung pinakamaganda dyan. Gawin yung witness si Amy Marcos para talagang mabisa yung impeachment. Na aming inendorso ang buong katotohanan na magtatahi at magbibigay linaw kung bakit sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari
ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas ng pondo sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika mula nang mapatalsik ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 na naitala sa Guinness Book of World Records dahil sa ill-gotten wealth. Following in the footsteps, like father, like Nako. son. Sa unang 3 taon ng Administrasyong Marcos Jr., daan-daang bilyon ang pondong sangkot sa flood control corruption scandal. Nangyari ito hindi dahil sa kanya-kanyang diskarte ng ilang mga tiwaling opisyal ng DPWH, mga ganid na kontraktor at ilang korap na senador at kongresista o ng mga nasa ibaba, paligid at katabi ng Pangulo habang siya'y walang kamuwang-muwang at namulat na lamang sa katotohanan nitong SONA 2025 na may corruption pala sa gobyerno niya. Nangyari ito dahil pinahintulutan ni Pangulong Marcos Jr. na maging opisyal na patakaran ang pagpaparte ng DPWH budget sa mga opisyal ng Malacanang, Senado at Kongreso, yung tinatawag na allocables at non-allocables, para pagkakitaan ng mga kickback na tinatawag na ngayong commitment o advance. Ang pondong publiko napunta sa pansariling pakinabang. Yan ang unang pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Hindi pa nabusog sa pondo ng DPWH, kaya nangyari sa ilalim ni Pangulong Marcos ang walang kapantay sa kasaysayan na paglobo ng unprogrammed appropriations. Ayon sa batas, tanging ang Pangulo ang may kapangyarihang mag-approve sa paggamit at pag-release ng pondo mula sa unprogrammed appropriations. Ginamit niya ang kanyang discretion para aprubahan ang 213 billion na dagdag na proyekto ng DPWH kasama ang 111 billion para sa flood control na pawang napunta sa korupsyon. Mas masahol pa, pinahintulutan niya at hindi pinigilan ang pagkuha ng 90 billion na pondo ng PhilHealth para gamitin sa infrastructure, bagay na tahasang labag sa sin tax law at dineklarang iligal mismo ng Korte Suprema. Pondo para sa kalusugan, dinala sa kurakot. Yan ang ikalawang pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa Nako po, Marcos Jr. Pati yung sa pilit pala kasama eh. Oh, like father, like son daw, sabi nitong mga taga-Makabayan. Hindi ka kakana? Wala ka bang gagawin dyan? Wala ka bang papadalang mga padrino dyan? Diba? Kausapin na yung mga taga-Makabayan na yan. Alam nyo naman na anong kailangan ng mga yan kung bakit sila nag-iingay. Leverage para sa kanila yan. Diba? Ito lang, mga taga-Makabayan, magkaroon na bang kailangan nyo? Para manahimik na kayo, tigilan nyo na si PBBM. Kawawa naman siya, meron na nga siyang diverticular. Sorry! Dadami na naman ang pera ng mga taga-Makabayan. Yayaman na naman sila. tiwala ng bayan. Ngunit, hindi lang command responsibility o sin of omission ang kasalanan ng Pangulo. Direktang nag-utos siya ng hindi bababa sa 100 billion na insertion sa 2025 budget at tumanggap ng hindi bababa sa 8 billion na kickback. Saan ginamit ang pera? May bahaging napunta sa personal, ngunit ang kalakhan ginamit para sa eleksyon. Ito ang sekreto sa likod ng pagbaha ng pera sa panahon ng eleksyon. Pera ng taong bayan, ginawang kickback mula sa kontraktor, pinambili ng boto para manalo at umulit ang siklo. Ganyan mismo ang ginawa ng Pangulo. Ito ang pinakadirekta at masahol na pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Sa mga tagapagtanggol na nagsasabing siya nga ang unang naglantad ng flood control scam, paano mo sasabihin sangkot at pasimuno siya? Sabi ng mga nagrarally, Marcos, Duterte, walang pinag-iba. May batayan yan. Si Duterte may tokhang na komite sa libong buhay at may peking gera kontra droga na tumarget sa ilang drug lord.
Yung pala, pangunahing protektor, si Duterte, Nakanto ko, impeachment ni Marcos Jr. dito. Ba't ginagawa mong reference yung gera kontra illegal droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ano ka ba, si Raulo? Ini-impeach ba niya si Tatay Digong? Si Marcos Jr. Ang walang nga talaga itong mga makabayad na to. Binabanatan si Marcos Jr. biglang pipiyat papunta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, nananahimik ako ha. Hindi ako kumukontra sa mga sinasabi mo. Pero pagka binanggit mo pangalan ni Tatay Digong dito, Sargo aabutin niyo dito sa PH update. Hindi pwede yan. Anak ng toko, dami pwedeng reference na pagnanakaw na pwede kay GMA, pwede kay... Pati Tatay Digong, wala naman nakawan. Tokhangan na nangyari nun. At ang tokhang, kakatok. Tapos, tao po, balita namin, meron daw drogista dyan. O, sabi niya, magpakabuti-buti na sila kasi next tokhang namin, iba na yung kakatok sa kanila. Di ba? Ang ganun lang naman. Kaya ang daming nagbalik loob nun. Ang problema kasi, yung dito sa mga siraulo na to, alam naman nila kahit sila na napakalaki ng pakinabang ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, especially sa mga kabataan na nagbago noong mga panahon na yun. At ngayong mga panahon na to, nagbalik loob na sila sa droga, di ba? Alam na mga taga makabayad black yan. Pero kailangan nilang merong mabato kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pwede corruption, wala namang corruption. Hindi pwedeng program appropriation, wala siyang ganun. Anong meron siya? Yung kinabiliban ng marami sa mga karatig bansa natin sa Asia. Yun ang pag-ayos niya sa illegal na droga sa Pilipinas. Kaya talaga, ng sarili niyang mga drug lord, habang pumusturang numero 1 kalaban ng droga. Kalma lang. Pangulong Marcos naman, Ano yan script yan ni Trililing kaya alam ko magkakasabwat kayo di ba? Ang bintang ni Trililing kay Tatay Digong, siya daw ang ika nga, sa kanya daw nagre-report. Anak ng tao ka, marinig nyo lang ho yung pagpapatotoo ng mga taga Davao kung anong klaseng leader yang si Tatay Digong at kung gaano siya kagalit sa droga. Nako, mamumura nyo yung si Congressman Tingin. tinukhang ang bilyones na pondo ng taong bayan at naglunsad ng peking gera kontra korupsyon, kung saan siya ang bida, habang dinidiinan ang ilang korap, ngunit pinoprotektahan ang sarili at ang pinakamalapit niyang mga nandambong. Sufficient in form and substance ang complaint na Bakit din yung sinampaan ng impeachment itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong panahon niya? Diba, bakit wala man lamang naipal ni isa kung palang yaang ginawa ni Marcos Jr. Pwede natin iambing doon sa nangyari sa tokhang ni Tatay Digong. Ruko. Lang nga kayo, pati kami ginugudtay nyo. Yung kay Tatay Digong, maraming nasagip na buhay. Diyan sa pagnanakaw ng administrasyon, maraming nakitil na buhay. Nakita mo kaibahan, Tinyo? Maraming naisagip na buhay dahil maraming nagbago. Dito, maraming nawalang buhay dahil maraming lumubog sa baha, nawalan ng pagkakataong magkaroon ng dekalidad na tag dito, medical assistance, di ba? PhilHealth, baha, pagnanakaw, di ba? Yung tokhang, huwag mong sali dyan, anak ng tokha. aming inendorso. Pakimura nga ako itong si Tinyo dyan sa comment section para makita niya yung nahanap niya. Parang di niya, parang Wala tayong nakikitang dahilan para ibasura ng komiting ito sa napakaagang yugto at hindi pa abutin sa hearing. Yan. Nariyan lang sa tabi, nakatago sa publiko ang dalawang opisyal na merong mga resibo at ledger na magpapatunay sa direktang papel ng Pangulo, pagtanggap niya ng kickback at kung paano ginamit at saan napunta ang pondo. Maaari silang pasalitain sa pagtuloy-tuloy ng impeachment proceeding na ito. Tinutukoy ko sina former Executive Secretary Lucas Bersamin at Undersecretary Adrian Bersamin. Yan. Ito ang buong katotohanan. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pinakamalaking isda sa flood control corruption scandal. Ginawa niyang command center ng organized plunder ang Malacanang. Inagaw niya ang pondo para sa kalusugan ng mamamayan, para sa kickback ng ilan
at direktang nag-utos ng 100 bilyong pisong insertion para tumanggap ng kickback. Malubhang pag-abuso ito sa kapangyarihan ng pagkapangulo at pagtaksil sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng mga Pilipino. Dapat siyang ma-impeach. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you. Honorable Sara Ilago. Si Sara Ilago. Sa ngalan ng Gabriela Women's Party, inendorso namin ang reklamong impeachment. Sayang, wala dito si Congressman Mike Defensor. Malaki panghihinayang natin, no? Kung sana na sila nakaupo dyan sa ano na yan, dyan sa impeachment na yan. Talagang sigurado tayo, umaatikabot, kapanapanabik ang tagpo kung sakaling sila nandyan. Kaso wala. Pagtsagain na natin itong mga makabayad na to na kung saan nagpapalaki ng bayad sa Malacanang. Natawa ka. Diba? Anong pagiging makabayan? Mga siraulo. Papalaki lang kayo ng bayad nyo. Pagka yung presyo tama na, sigurado mananahimik na kayo. Sigurado yan. 100% yan. Anong natawa? Kailanman hindi kayo naging makabayan. Anong natawa? Ilang dekada na kayo sa Pilipinas. Ano pinaglalaban nyo? Makapagpakyat ng maraming bata sa bundok? Pambihirang nga. Laban kay Pangulong Marcos, Nina Maza et al. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na paglaban sa korupsyon at mahalagang hakbang tungo sa pananagutan. Ang laban para managot ang lahat ng kurakot ay laban para sa kapakanan at kinabukasan ng mga pamilyang Pilipino. Kapag may korap, napakabigat ng tama sa mga kababaihan, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Sa mga nanay na naghahanap buhay sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, sa mga babaeng manggagawang pinipiga ng kontraktualisasyon at barat na sahod, at sa mga biktima ng karahasan na pinabayaan ng isang sistemang walang hustisya. We are endorsing this verified impeachment complaint, which presents acts of betrayal of public trust, demonstrating command responsibility and personal culpability of the President himself. The adoption and implementation of the baseline balance managed parametric formula which institutionalized systemic corruption sa sadyang paggawa at pagdisenyo ng sistema kung saan ang priorities of leaders ang mas sinusunod kaysa sa technical requirements at pangangailangan ng ating mga communities. Ang flood control program na dapat sana ay para sa pag-iwas sa sakuna at kaligtasan ng publiko ay ginawa ng makinarya para sa malawakang pagnanakaw. We have also seen how public funds meant for urgent national needs are turned into the administration's presidential pork barrel. Sa pag-authorize ng Pangulo sa release ng 213 billion pesos ng unprogrammed appropriations, kung saan ang 111 billion pesos para sa flood control projects na pinili batay sa priorities ng leaders lang, ang pondo para dapat sa pagtugon sa pagbabaha at kalamidad ay ginawang pondo para sa sistematikong katiwalian. Hindi ito basta lamang paggamit ng kapangyarihan, ito ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Dagdag pa, ang pagbibitiw ng kanyang mga pinakamatataas na opisyal matapos ang mga seryosong aligasyon ng mga kickback ay nagpapatunay na ang bakas ng katiwalian ay hanggang sa Malacanang. Wala man lang ipinatawag at humarap sa mga investigasyon sa kanila. May resignations pero wala man lang thorough investigation. Walang kahit anong investigasyon tungkol sa kinalaman mismo ng palasyo at ng Pangulo mismo bilang nasa tuktok ng kapangyarihan. Hindi ito pwedeng palusutin. Para po sa akin, bilang isa sa mga endorsers, the most painful proof of this betrayal of public trust is felt not just in these documents of the verified impeachment complaint, but in the lives of our people. Habang bilyong-bilyong piso ang kinakamkam ng mga kurakot sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo, pasan-pasan ng mga ordinaryong Pilipino ang matataas at mabibigat na buwis. Ang value-added tax o VAT sa pagkain at mga pangunahing bilihin, excise tax sa langis, ang patuloy na pagtaas ng mga bayarin sa kuryente at iba pang utilities, ang lahat ng ito ay pumapasok sa kaba ng bayan. Isang kaba na direktang ninanakaw sa pamamagitan ng mga mekanismo na kanyang ginamit at naipatupad. Ang perang pinagpawisan ng mga manggagawa, ng mga driver, ng mga magsasaka, ng ordinaryong mamamayan ay napupunta sa mga bulsa ng mga
ng mga kurakot. Therefore, I urge every member of the House Committee on Justice and of the entire House of Representatives, the substance of this complaint is more than sufficient. Makatwiran at makatarungan ang impeachment complaint na ito. Huwag nating ipagkait sa taong bayan ang karapatan sa katotohanan. Huwag nating ipagkait sa taong bayan ang karapatan sa pananagutan. Maraming salamat. Yun, talagang Before we grandstanding, proceed, may ah. we acknowledge the presence Ang of the ganda Honorable ng- Crispin Diego M. D. Remulla, Oh. Deputy Majority Leader, and the Honorable Bienvenido M. Abante Yun, kaya from the Abante. 6th Repent! District of Manila. Thank you for coming. Repent! Now, Honorable Reneco. Madam Repent! Chair, mga kapwa ko mambabatas at sa mamamayang Alam Pilipino. talaga totoo eh, no? Nasa harap ninyo ako ngayon bilang kinatawan ng kabataan at isa sa 3 miyembro ng Kamara na nag-endorso ng verified complaint mula sa taong bayan. 36 na individual mula sa iba't ibang sektor Repent. para sa impeachment Repent. ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dahil sa kanyang pagtataksil sa tiwala ng publiko sa kanya o betrayal of public trust na alinsunod sa konstitusyon ay isang marapat na batayan para matanggal siya sa kanyang pwesto. The Constitution says, public office is a public trust. Iniutos ng saligang batas sa mga pampublikong opisyales na lagi silang magkaroon ng pananagutan sa taong bayan, mamuhay ng simple, at maglingkod sa mamamayan ng may pinakamataas na katapatan, responsibilidad, at integridad. Madam Chair, sa nagdaang mga buwan at taon, it has become clear to us that President Marcos Jr. has not heeded this constitutional command. It is for this reason that the people are charging him with betrayal of public trust. Ayon sa Korte Suprema, sa Gonzales III versus Office of the President, ito ay maituturing na gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, gross exercise of discretionary powers, at iba pa, na nakakayurak sa interes ng publiko at nakakasira sa reputasyon ng opisina. May nakikita tayong 3 kagagawan na pasok sa definisyong ito. Una, pinagtaksilan niya ang tiwala ng publiko sa pag-institutionalize ng isang sistematikong iskema ng korupsyon sa pamamagitan ng pagbuo at pagpapatupad ng pinangalangang BBM Parametric Formula bilang opisyal na mekanismo ng alokasyon ng pondo para sa flood control projects at iba pang infrastructure projects ayon sa dikta ng mga opisyal ng administrasyon at leadership of the legislature, thereby converting the national infrastructure budget into a centralized apparatus for plunder. Ikalawa, sa ilalim ng termino ni Pangulong Marcos Jr., pinalobo niya ang unprogrammed appropriations sa mga halagang hindi pa kailanman nakita ng kasaysayan natin. Sa ilalim nitong iskema ng budget na kailangan ng direct approval ng Pangulo, kumuha ang Malacanang ng pera galing sa PhilHealth, PDIC, upang pondohan ng flood control projects na napatunayan ng bukal ng pangungurakot. Nagpapakita ito ng gross exercise of discretionary powers for purposes contrary to the duties of the office. Sumumpa ang Pangulo na itaguyod ang konstitusyon, pero sa pag-abuso sa unprogrammed appropriations ay sangkot siya sa paglabag nito, sa paglusot sa konstitusyonal na kapangyarihan ng Kongreso na itakda ang pambansang budget. Ikatlo, may mga testimonya na personal at direktang iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpasok ng hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga maanumalyang flood control projects at iba pang proyekto ng infrastruktura sa 2025 General Appropriations Act. Si Yusek Bernardo mismo ang ginawang state witness ngayon sa mga kaso kontra korupsyon ang nagkumpirma na may nakuha nga ang Malacanang, bagay na kinikilala sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Marami ang nanalig sa mga ulat at pangako sa SONA pa lamang ng Pangulo. Noong SONA 2024, may pinagmalaki na may natalang 5,500 na natayong flood control projects. Pero sa sunod na taon, lalabas na sa buong panahon pala ay wala raw kaalam-alam ang Pangulo sa pangungurakot dito. Kundi man ito pagpapanggap at panloloko sa publiko dahil sangkot siya, lantaran naman itong kapabayaan.
Sumumpa ang Pangulo to, quote, do justice to every man, to consecrate himself to the service of the nation. At sa dulo, hindi naman po ito nakita. In the past year, we, the youth, heard time and time again of the expectation from us to take charge of our future. Para tuparin ang aming papel bilang pag-asa ng bayan, ito ang ginagawa namin ngayon. We will hold public officials to account for their misspending, for the pesos that should have went to public and social services but went to personal interest. Wala na dapat makalusot. Ito ang panahon ng pananagutan. Sa inendorso naming verified impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr., sinasaad natin ang facts constituting betrayal of public trust. Wala pong rason kung bakit hindi dapat ito tumuloy-tuloy sa hearing proper. Bilang mga mambabatas, Madam Chair, hindi dapat tayo matakot na ungkatin ang katotohanan. Ang hiling ng kinatawang ito, let the Filipino people who suffered from disasters and lacking basic social services because of misuse and abuse of public funds see their day in court. Let the Filipino people repose their trust in a public office that deserves it and does not betray it. We, the Filipino youth, demand better leaders, and we deserve better leaders. Thank you, Madam Chair. Thank you. That Lila. completes the endorsement of the Jesus complaint by Representative Nisay and the Masa et al. Complaint by Representative Tino, Representative Elago, and Representative Reneco. O si We Direk shall Manasa na. now proceed to the determination of sufficiency in form. In compliance with the process, I understand that you've made mention, or the endorsers have made mention already. Tingnan natin kung about- babaralin nila yung forma ng impeachment, ha? Their Tingnan natin. position with respect to form, but nevertheless, we will be requesting them to make a formal manifestation with respect to their complaints, sufficiency in form, compliance to the sufficiency in form. We recognize the Honorable Nisay for his manifestation on the De Jesus impeachment complaint with respect to sufficiency in form. Madam Chair, regarding po sa sufficiency in form, lahat po ng aking nabanggit ay malinaw na ginawa po natin kasama ang complainant para po matuloy ang impeachment complaint ng atin pong private citizen na si Attorney Andre De Jesus. Nakapaloob po dito ang 5 argumento na Yung kay Andre De Jesus, ito yung nagano. Tingnan natin yan, wala yan. Yung form, siguro makakalusot, pero yung substance sa tingin natin, hindi yan. kung saan ito po ang gustong malaman ng taong bayan na kung saan ang problemang kinakaharap na to ay pinangungunahan ng ating presidente. At sa limang arguments po, nakapaloob dito ang tatlong grounds, kasama ang graft and corruption, pag-benefit mula sa mga kickbacks na nakalink sa mga budget insertions at ghost projects, ang pagbuo ng ICI o Independent Commission for Infrastructure upang magamit na depensa sa mga political allies na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Pangalawa, ang culpable violation of the Constitution, ang pagpayag na isurrender ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court na walang due process sa ating sariling bansa. At ang pangatlo, ang betrayal of public trust, ang hindi pagbito sa mga program appropriations at special provisions nito sa ating mga national budget. Ang di umanong paggamit ng droga ng Pangulo at unfitness upang mamuno, kasama rin po dito. So, Madam Speaker, Madam Chairman, naniniwala po ako na ang verified complaint ng atin pong private individual na si Attorney Andre De Jesus ay sufficient in form. Thank you, Representative Nisay. For the guidance of the committee members, I wish to add
that apart from the verification and as part of the formal requirements of the impeachment complaint, we have to check if it is signed by the complainant, if it is duly verified, if the verification is correct, which means it has to be based on personal knowledge or authentic records. We have to check as well whether the impeachment complaint is supported by a resolution of endorsement by at least one House member. Of course, we know for a fact already that our colleague, the Honorable Jet Nisay, is the endorser of the De Jesus complaint. Representative Nisay has manifested already his position that the Jesus complaint is sufficient in form. Now, the chair wishes to hear the comment of the committee members. Madam Chair, The Honorable Bernadette Barbers is recognized. thank you, Madam Chair. Madam Chair, may I reiterate the points you've mentioned earlier? Under Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the 1987 Constitution, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. The same provision is found under Rule 2, Section 2A and 3 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings of the House of Representatives. The complaint was filed by Attorney Andre R. De Jesus, a citizen of the Philippines, is indicated in the verification. Thus, complies with the provisions of the Constitution and the House rules. May I also submit, Madam Chair, that the respondent is one of the impeachable officers enumerated under Section 2, Rule 11 of the 1987 Constitution. It states that the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from the office through impeachment. As earlier mentioned by the chairperson, impeachable officers are very specific and exclusive list of high-ranking officials. The respondent in this instant impeachment complaint is President Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Barbers. For the guidance of the members, you can make your comments and positions about sufficiency in form without necessarily saying whether you agree or not with respect to its sufficiency in form, because later on, we will be voting. The committee will be voting on the sufficiency in form of these two impeachment complaints. Any other member who wish to comment to the position of Representative Nisay? Madam Chair. The Honorable Vice Chair Keith Flores is recognized. Madam Chair, the impeachment complaint filed by Attorney Andre De Jesus contains a verification page, Madam Chair, and it states that he has read the complaint and have understood the contents thereof, and that the verified complaint are true and correct based on his personal knowledge and based on authentic documents. The same is likewise signed, Madam Chair. Likewise, the complaint is with the resolution of endorsement signed by Representative Journey Jet Nisay, who is a member of the House of Representatives and is a Deputy Minority Leader, a representative of the Pusong Pinoy Party List. The same was subscribed before the Secretary General, Attorney Chaloy Garafil, Madam Chair. Thank you, Vice Chair Keith Flores. Any other comment from the members? Just to add. May we know if the members were given copy? Because I understand that since last week, the Committee on Justice already forwarded the notice for today's hearing coupled with the copy of these two complaints.
De Jesus complaint and the Maza et al. Complaint. If the members have no copy right now, kindly approach the committee secretariat so you can join the discussion as to the formalities necessary for the filing of this impeachment complaint. The Honorable Laila De Lima is recognized. Thank you, Yan. Madam Si Dilima, Chair. kaysa ba ho tayo? Just to add to the statements Sufficient inform daw, sufficient inform. Yung sigurado naman yan. Yung ay, tama, sufficient inform. Walang problema dyan sa forma. Doon tayo sa substance, magkakatalo doon sa unang impeachment. earlier, we should remember that this stage is merely a technical review. That is correct. Technical and ministerial review, That is akin to determination of jurisdictional facts. So the complaint may be weak in substance and may contain exaggerated rhetoric, but it is not necessarily insufficient in form if it meets those requirements already mentioned, especially in writing, verified, accompanied by a resolution of endorsement, and that the identity of the impeachable officer is readily identifiable. The only thing that I noticed, Madam Chair, is that while the verification page bears the date, the petition proper itself does not bear. Honorable De Lima, can you please speak closer to the microphone? I'm sorry. The only thing that I notice is that while the verification itself bears the date of the verification, which is January 19, 2026, the body itself of the petition, the main petition after the prayer, does not bear the date. But I'm not sure whether it's something that can render the whole petition insufficient in form. But I agree that all the other requirements are there, because part of being signed should also be dated, and the date should be both on the petition and on the verification. Maybe I'm just being so technical about it, but I would still consider that this is sufficient in form in its totality. Thank you. That is the De Jesus complaint. The De Jesus complaint. Okay. The observation of the Honorable De Lima about the blank date in the body of the De Jesus complaint is noted by the committee. Madam Chair. The Honorable Tanwatco is recognized. Yeah, thank you, Madam Chair. Maybe for the benefit of the members who just received the complaint, is it possible to flash on the screen the verification page just to look at the signature, and it can be confirmed anyway by the endorser representative? We are directing the committee secretariat to kindly flash in the screen the De Jesus complaint, especially the verification part. Madam Chair, The Honorable Vice Chair Garbin. just a clarification on the verification of Attorney De Jesus. We made mention that it was subscribed before the Office of the Secretary General. Upon perusing the verification, and the jurat tells us that it was Attorney Ana Patricia Chua who administered the notary. So let me be clarified, Madam Chair, whether there was a separate. There are actually two documents that needs to be under oath. One is the verification, and the other one is the endorsement. And the Honorable Vice Chair Keith Flores would like to comment to that. Madam Chair, while the verification was notarized by a private lawyer, I think, the endorsement, the resolution of endorsement, which was signed by the Representative Jet Nisay, was subscribed to before the Secretary General, Madam Chair. Thank you for that clarification, Madam Chair. Any other member who wishes to comment to the sufficiency in form of the De Jesus complaint? If there are no other members who would like to...
The Honorable Chair Abante is recognized. Are we not discussing the sufficiency? Please speak closer to the Are we microphone. not discussing the sufficiency in form here? Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa mga kabalbalan nila sa House of Representatives. Tuloy ho natin ito mamaya, tingnan natin kung ano pa yung mga... Gusto natin makita kung yun sa makabayad block, lalaki babayad sa kanila o bababa na o dahil matatapos na dito sa pagdinig na to ang impeachment na yan kay Marcos Jr. Tingnan ho natin, yung nauna talagang titirahin ho nila yan sa substance. Pero yung form, okay lang, madali lang naman yan di ba? Pero yung substance talaga doon magkakatalo. Ngayon, doon sa impeachment complaint na isinampa ng mga taga-makabayad, yun ho talaga inaabangan natin. Gusto natin makita kung paano yan, paano sila magpapalaki ng bayad sa Malacanang para ika nga aregluhin yung impeachment complaint na yan. Laban dito kaya nga, hindi ma-impeach si Marcos Jr. Ano mga congressman luko-luko? O baka ang game plan dito, i-impeach si Marcos tapos i-impeach si Sara, ganon. Hindi, titiraan naman yung impeachment na yan nito si Marcos Jr. sa, hindi ma-impeach, malabo sa Senado, ma-impeach. Imposible ako ma-impeach yan, ika nga kay Jinky Luistro. Di ba Jinky? Sa tingin mo, ma-impeach o hindi ma-impeach? Maling natin Pilipinas.